Hindi niya naman po lubos na kailangan tong yaman na to. Gayun pa man, ipagsubukan po siya para sa kagamitan ng kanyang templo. Amen, sa kanyang templo po, sa kanyang bahay, panambahan, which is tayo rin naman. Yung nakikinabang pa rin. Amen? Tayo po, yung mga kaluluwa po natin, yung mga asarili po natin, nakaupo po tayo ng maayos, nakikinig po tayo ng salita ng Diyos. Amen. Meron po tayong mga komunidad. Lahat po ng yan, inuulog po natin dyan, ay nagagamit po ng tama sa templo ito ng Diyos. Amen. Tuloy po nakaka-bless ang salita po ng Diyos. No? Amen. Napaka-powerful po niya sa buhay bawat isa sa atin. Yun nga po, no? Naranasan ko rin po yun yung Wednesday na sinabi niya na fear is not from God. Amen. Na naunawaan ko po dun sa bagay na yun, no, na talagang yung mga takot na yan sa buhay ay hindi talaga galing sa Diyos. Because ang dapat natin talagang katakutan sa buhay na to ay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Actually, dapat talaga natin katakutan talaga sa buhay na to ay yung paggawa ng mali. Kasi nasa Panginoon na tayo. Kapag gumagawa ka ng mali, may matakot ka sa parusa ng Diyos. Yun po dapat talaga. Pero as long as gumagawa ka ng mabuti, maayos, wala po tayong dapat ikatakot sapagkat sa atin po ang Diyos. Yun po yung promise ni Lord kanina. Napakasarap po talagang makinig ng salita ng Diyos. At sa oras po ito, po yung gusto na nagpapasalamat sa Diyos. Take ko po yung opportunity na ito na makatayo at makapagpahayag po ng mabubuting bagay po na ginawa ng Diyos sa aming buhay. Ako po yung gusto na nagpapasalamat sa Diyos sa panatagal po ng aking damdamin sa lahat po ng bagay. At man pong dumating ay talaga po hindi na ako nagugulat kung may mga bigat na dumarating sa buhay ko ng biglaan. Kasi, nandun na kagad yung solusyon eh. So, naaral na nila kung paano. Talagang, dumating man yung bigat kasi hindi basta pera yung 20 mil. Di ba? Pero magkagayon man, talaga ang pagkumilos ang Diyos sa buhay natin, wala ka nang katatakutan talaga. Di ba? Wala ka na, yung walang buwan yung malulungkot ka, manghihina ka, ngiti ka na lang talaga sa buhay nito. Amen. At yun po ay dahil sa Diyos. Alam ko po na may Diyos sa buhay natin na patuloy po nagagabay at mag-iingat sa atin. Amen. Sa Diyos po ang kapalayan sa lahat ng bagay. At nagpapasalamat ko rin po na sa aking buhay, sa aking pamilya, yung kagalingan po ng aking uburin. Matagal-tagal din po. 1 linggo rin akong taon ng taon. Tapos bono, kasi ako sa sipon. At alam ko po, dumating na yung kagalingan sa aking buhay. Salamat po sa Diyos. Amen. At sa araw po ito ay makikipagsubukan po muli ang ating Panginoon sa ating mga buhay, no? Kagaya po nung sinasabi sa, lagi pinapaalala sa atin ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus, sa buko ng Matthew, sa chapter 6, no? Na hindi daw po tayo makapaglingkod sa dalawang bagay, sa kayamanan at sa Diyos. Amen? Magkaibang bagay po yan. So bakit po ba nakikipagsubukan sa atin lagi ang Diyos sa bagay na ito? Amen. Tayo, gusto malaman ng Diyos kung ano ba yung nasa puso natin. Amen. Tayo ba yung gusto nagtitiwala sa Diyos o tayo kinain na ng ating pangangailangan? Amen. Dala po ba natin ang buong buo ang ating mga ikasapong bahagi? Kagaya po ng sinasabi niya sa aklat po ng Malakay, chapter 3, verse 10. Amen. Ang sabi niya po rin, di po ba? Dalhin niyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi o ikapo. Di po ba? Sa aking tahanan. Subukan niyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang durong awan ng langit at ibusan niyo ang masaganang pagpapala. Amen. Andun po yung utos. Dalhin ninyo. Tapos sabi ng Panginoon, subukin niyo ako sa bagay na ito. Pagsubukan po ang ating Diyos. So kung tayo po yung masunuri, kasi every week sinasabi po itong verse na to. Every week sinasabi po na ang bawat isa po sa atin ay kinakailangan magpagsubukan. Nasumunod po sa tutunin po at sinasabi ng Diyos. Amen. Upang maranasan po natin ang masaganang pagpapala na nagmumula sa Diyos. Amen. So paano po ba nagagalak ang Diyos kapag tayo po ay sumusunod sa Kanya sa ganyang bagay? Amen. Una na po yung talagang ipinagmamalaki ka ng Diyos.
Amen. Kagaya po ng babaeng bao. Sa book po ng Marcos chapter 12, verse 41 po, akin po babasahin. Sabi po rito, at umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paano inihulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mayayaman ang naguhulog ng marami. Amen. Take note po maraming mayayaman ang naguhulog ng marami. Amen. Ang sabi po rito, at lumapit ang isang babaeng bao. At siya ay naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beses. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa sa lahat ng naghulog sa kabangyaman, sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog lamang ng kanilang labis. Datapwat siya ay sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya, na sa makatuwid bagay ang buo niya ikabubuhay. Amen. Kita-kita po ng Diyos lahat po ng ating ginagawa. Ano po ba yung estado ng ating mga puso sa oras na ito? Kita-kita po yan ng Diyos. Kung paano mo siya pinagtitiwalaan. Amen. Sa kanyang mga utos. Lalo na po patungkol sa pagbibigay. At aking po uulitin, una na po nagbigay ang Diyos. Sa John 3:16, nagbigay na po siya. Ibinigay niya na po ang isang bagay na wala pong katumbas sa ating mga buhay. Amen. Amen. Di po ba? Ngayon naman po, pakipagsubukan ng Diyos. Amen. Hindi po para sa kanyang kalwalhatian to, kundi para malaman po kung gaano na ba ang puso mo. Para sa iyo pa rin. Para sa iyo, magmamalasakit pa rin ng Diyos para sa iyo. Na ayaw niyong lamunin ka ng tukso. Amen. Kasi iba yung pag nilalaman po tayo ng tukso ng salapi. Baka kahit nilo, dahil tayo. Amen. Yun po yung iniwasan ng Diyos. Na magmukha tayong salapi. Amen. Na magmukha po tayo gahaman sa salapi. Amen. Na sa kahit anong bagay, kahit sa tinatawag nilang easy money, ay kumakagat tayo. Dahil mayaman po ang Diyos natin Hindi niya naman po lubos na kailangan kong yaman na to. Gayun pa man, pagsubukan po siya para sa kagamitan ng kanyang templo. Amen. Sa kanyang templo po, sa kanyang bahay, panambahan, which is tayo rin naman. Yung nakikinabang pa rin. Amen. Tayo po, yung mga kaluluwa po natin, yung mga sarili po natin, nakaupo po tayo ng maayos, nakikinig po tayo ng salita ng Diyos. Amen. Meron po tayong mga komunidad. Lahat po ng yan, inuulog po natin dyan, ay nagagamit po ng tama sa templo ito ng Diyos. Amen. Lahat po ng bagay na ginagawa po ng Diyos ay para sa iyo at para sa akin po. Amen. Kaya po, lagi po natin sundin kung ano man po, maging aware po tayo sa bawat letra, sa bawat katagang sinasabi ng Diyos. Isa puso po natin, isa isip po natin lagi na lahat po ng iniuutos sa atin ng Diyos ay pawang sa kabutihan po natin. Amen. Sa pakikipagsubukan niya po sa bagay na ito, amen, ay nandun po talaga ang kanyang pangako. Makakamtan po natin yung kanyang mga pagpapala, amen. Dahil yun po yung kanyang sinasabi. Dahil po yun po yung kanyang pinapahayag. Amen. Na bubuksan niya daw po ang durungawan ng langit. Lumabas ka, tumingala ka, ano makikita mo? Kahit saan ka tumingin, may langit. Amen. At kahit saan ka man naroon, pag binuksan ng Diyos yan, durungawan niya, kahit nasan ka pa, kung pagpapalain ka ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Amen. At magagawa lamang ng Diyos na buksan ng durungawan ng langit na yan at ibuhos sa iyo masagang pagpapala kung tinala mo ng buong buo ng isang bahagi. Dala po ba natin? Amen. Amen. Handa po ba tayo makapagsubukan sa ating banal na Diyos? Amen. Amen. Makipagsubukan po tayo sa banal na Diyos. At meron din naman po rito mga kasama ito. Gaya po ng sinasabi po sa Galatians 6, chapter 6 po, no? Na dapat lang po bahagi ng naman natin ang mga nagtuturo. Amen. Ng ating gayamanan, no? Sa ating yaman po, no? Dapat po bahagi na natin sila sapagkat kanila pong ginugugol ang kanilang mga buhay
sa pag-aaral po ng salita ng Diyos upang maipahayag po sa atin. Ngayon din naman, meron po diyang mission, meron din po salo-salo, na nagagamit po natin kapag may mga humahayo. So, sa simpleng bagay po na pagbibigay natin, ay nakakatulong po tayo na magbigay ng maraming kaluluwa. Ang makarating ang salita ng Diyos sa ibang mga lugar. Amen. Dahil sa salo-salo, kung tayo po'y maghulog dyan, ay makakaranas naman po tayo ng masasarap na pagkain tuwing may ganitong kaganapan po. Amen. Kaya po, ang ating pagbibigay ay lubos po na tinitignan ng Diyos. Kagaya ng babaeng baon. Amen. Na talagang pinagmamalaki sa kanyang mga alugod. Yan babaeng baon yan. Amen. Yan ay higit sa kanilang lahat. Amen. Kaya po ipagbibigay talaga. Malaking bagay po, malaking may tutulong nito sa ating mga buhay. Amen. Na kapag giver ka kasi, alam mo yun, hindi ka kinakapos talaga. Mararanasan niyo po yan. Once po na buksan po natin yung ating mga palad. Sipin niyo po, yung pagpapala ay isang buhangin. Kung nakaganyan ka, marami yan. Subukan niyo pong ganun yung buhangin. Unti-unting mauubos yan. Lulusot kayo kung saan-saan. So yun po yung kahalagahan po na pagbibigay po sa Diyos. At inanyayaan ko po ang bawat isa sa atin na magbigay sa Panginoon. Sige po tayo pong lahat ay magbigay sa Diyos. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, ikiga dumaapang. Ibabalik, siksik, ikiga dumaapang. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, ikiga dumaapang. Ibabalik, siksik, ikiga dumaapang. Amen. Alam ko po ang lahat ng mga pagbigay mo po ng kanilang kasabong bahagi. Amen. Dahil po natin, mga kapatid, na iba po yung tithes sa offering. Yung tithes po, yan po yung kasabong bahagi. At yung offering po, yan po yung mga, hindi natin i-offer para kay Lord. Amen. At Amen. lahat po ng ito ay bawang magagamit po ng tama lamang sa bahay ng Amen. bahay. Inayayaan ko po ang bawat isa na extend po natin ang ating mga kamay. At tayo po yung buwan dumikit. Yes, Dakilang Jesus. Diyos, Ama namin banal sa pangalan ng Jesus. Tuloy po kami nagpapasalamat o Diyos sa mga pagpapalang na pinadali mo sa buhay na aming mga kapatid. Dahil sa aming buhay o Diyos. Yes, Lord, Father God, sa lahat ng narito, Panginoon, ay nakikipagsubukan po sila, Panginoon. Yes, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay, yes, Lord, Father God, makasunod sa mga nais at ibig mo maganap sa aming mga Yes, buhay, Lord. Salamat po sa iyong pangako, Panginoon, na pagbubukas na gurungawan ng langit upang maibuhos ang mga saganang pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. Ibalik niyo po ito, Panginoon, sa kanila na siksik-liglig, umaapaw, walang sukat kalagyan sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Diyos. I-bless niyo po ito at magamit Yes, Lord po Jesus. tama sa iyong mga plano sa aming mga buhay, Panginoon, sa bahay panambang ito, Diyos. Yes, Lord, Father God, muli, sa iyong papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At